Hello mga kapits. Morning. Pasok na ulit. Uusok yung bibig ko. +2 yung temperature ngayon dito. +2 degrees Celsius. So okay pa din. And doon sa mga nagtatanong nga pala kung magkano yung naging expenses ko pagpunta dito, overall it is 8,500 Canadian dollar. So times na lang sa 41 sa peso, almost 250 something sa peso yung nagastos ko. Yun po yung nagastos ko. Although direct hire ako, pero yung amo ko kasi is gumamit ng agency. Kasi yun talaga yung policy dito, kahit direct hire ka, kailangan ng idaan sa agency or sa consultant. Tapos sila yung magpa-process ng papers mo. Natawa nga yung mga ka-work ko nung sinabi ko sa kanila na ganun kalaki na gastos ko. Kasi yung mga ka-work akong Indian. And sabi nila, mababa pa yung nagastos ko. Kasi karamihan ng katrabaho ko dito is mga galing sila ng student visa. Tapos open work sila after nilang mag postgraduate. Ganun, medyo mahirap-hirap din, diba? Ang nagastos daw nila is 20,000 Canadian dollar. Grabe, laki, diba? Sabi nga nila, nagkuha sila, pagka-graduate nila, nagbayad na sila para makapunta dito. Tapos pumasok, after graduation, pagwa-work na nga lang, magbabayad pa sila. Ganun, medyo talagang ang paghahanap ng trabaho dito is hindi biro. Oo, madali yung trabaho, pero kung naghahanap ka talaga ng merong LMIA, yun ang mahirap hanapin. Kasi karamihan ng employer dito, pag nandito na sa Canada, is hindi sila nag-offer ng LMIA. Napakahirap maghanap ng ganun. Kung ikaw ay permanent resident, then that's okay. Okay lang yun talaga na maghanap ka ng work. Kasi pag permanent resident ka na dito, wala nang problema. Kahit anong work, okay lang. Pero kung mag-umpisa ka pa lang, syempre ang kakailanganin mo is close work permit na may LMIA. Yun yung medyo mahirap hanapin. Yung mga ka-work ko ngayon, open work permit sila. After 1 year pa, doon pa lang sila pwedeng mag-apply ng close work permit. Ito ang daming gastos. Kaya ako talagang praise God, yun lang inabot ko. At salamat, hindi naman ako nagkaroon ng ganong kalaking utang. At ilang months na lang matatapos na rin. So talagang mahawakan ko na ng maayos yung sahod ko. Kasi kung talagang hindi lang ako nagbabayad ng mga utang, is talagang makakapag-save ako at least $800 every paycheck. Meaning to say every 15 days talagang makakapag-save ako. Eh kaso syempre mas priority ko munang magbayad ng utang. Yun ang gusto ko muna. Para diba, ang hirap namang magpo-post sa Facebook ng mga achievement mo, mga nabibili mo na. May utang kayo ko naman nun. Gusto ko muna kasi is masettle muna lahat ng mga nahiraman ko. Yung lahat okay na talaga, wala na akong iisipin na babayaran ko. After nun is pwede nang bumili ng gusto. Siyempre, tsaka priority ko rin yung mag-ina ko. Nag-iipon ako talaga para pagpunta nila dito. Eh hindi na rin kami maghiram ng pera, diba? Okay naman yung trabaho ko. Sumasahod naman ako on the time. 8 hours duty a day. May overtime pa. And syempre yung tip, medyo malaki rin talaga yung tip.
doon talaga ako nag-iipon yung tip everyday. Pero kung makatip ka ng daily minimum na lang ha, $25. So 1,000 yun sa pesos. Kung daily may 1,000 ka, sa loob ng 10 days may 10,000 pesos ka, di ba? Eh talaga namang nagsisave ako. Iniisip ko lang talaga yung for the future ng family ko. Kaya talagang hindi ko ginagalaw yung mga tips ko. And medyo malaki-laki na siya ngayon. Hindi ko siya binibilang, pero mataas-taas na yung pinaglalagyan kong timba sa kanya. Nakakatuwa lang, diba? Pagkain ko naman, hindi naman ako masyadong magastos sa pagkain. $50 nga lang yung budget ko per month eh. Kasyang-kasya na sa akin yun eh, diba? Kasi kada gabi naman meron din talagang libreng pakain si kuya, nagdadala ng ulam sa akin kada gabi. Tapos dito yung may pagkain din dito, yung mga pagkain kasi dito na tinitinda namin bago kami mag out, dapat una na siya sa warmer. So pinamimigay na lang ni amo yung mga natitira, yun inuuwi ko and yun ang kinakain ko. O diba, ang laki nang nasa-save ko. Tapos wala naman akong, hindi ko naman kailangan mamasahe kasi naman yung bahay ko isang lapit-lapit lang sa trabaho ko, ilang hakbang lang. Kahit di ako magbike, kayang-kaya naman. So ayun, malalaking tulong na yun sa akin kasi less expenses na yung transpo mo, diba? Iba kung magbaba sila, magkano rin ang iaalat nilang pamasahe every month, diba? At least $80 to $100 kung magko-commute sila, diba? Medyo tsaka dito wala naman masyadong gastos kasi maliit na province lang to. Almost 1,000 lang kaming resident dito. Ilan lang yung mga Pilipino? 50. Tapos yung mall, kung gusto namin pumunta ng Edmonton City, nasa Kwan pa, 1 hour yung travel time para makapunta ka doon. So hindi ako masyadong mapapagastos pag ganun. Eh ako pa naman, ang hilig kong mamili ng mga damit. Ayun, buti na lang nakokontrol ko. Tsaka isa pa is wala na nga dito yung Kwan. Wala dito yung mall, kaya makakaiwas talaga ako. So ayun lang muna. Ayun, umuso ko. And magwo-work muna ako. Today is Monday dito sa Canada. Tuesday dapat day off ko, pero papasok ulit ako bukas, overtime yon. So palong-palo na naman tayo. Eh sabi ko nga kay amo, kahit di na ako bigyan ng off, okay lang kasi hindi naman mabigat yung trabaho. Napakagaan naman ng trabaho, kayang-kaya talaga and worth it kasi nga dollar yung kinikita mo, diba? So yun, papasok muna ako sa work. Update na lang ulit tayo mga kapips. And salamat, nag-grow yung channel natin. Patuloy po kayong sumuporta sa akin. And patuloy ako mag-update sa inyo dito sa pamumuhay ko dito sa Canada. So yun lang, duty muna ako. Magtatamin ako. Bye bye mga kapips. God bless you all. See you all to my next vlog. Ayan, bye bye.